Good day everyone, this is Charmark TV and for today's video ay pag-usapan natin about geometric notations. So dito is matutunan natin kung paano tayo paano natin pangalanan yung geometric figures such as point, line, and plane, pati na rin yung line segment at saka yung ray. So without further ado, let's get started. Okay, so but first, i-recall muna natin yung undefined terms in geometry na diniscuss natin sa previous video. So we have point, no? Ito yung pinakapuno ng geometry at sila yung bumubuo sa mga lines, mga ganyan, sa mga shapes na nakikita natin sa paligid. Ano po? So ito po yung itsura ng point. And then, para naman sa line, we have this one, no? Isa siyang straight line na may dalawang arrows na nag-extend in opposite directions. And then we have line segment, which is a subset of line. So, ito po yung itsura ng line segment, no? Na may dalawang endpoints. Then we have a ray, no? So, ito po yung itsura ng ray. Isa lang yung endpoint at na-extend siya in one direction. And then finally, we have plane which extends in all directions, no? So, kung ngayon nyo lang nakikita itong ganitong klaseng geometric figures is mangyari na panoorin nyo muna yung previous video about undefined terms in geometry. Nang sa gayon ay meron tayong idea dito sa ililesson natin. Okay, so let's move on to naming geometric figures. So, dito, isusulat natin or ibibigkasin natin yung pangalan ng geometric figures parang sa tao rin, 'di ba? Lahat tayo ay may pangalan para makilala natin kung sino tayo, no? So, sa geometric figures, meron din mga pangalan para ma-identify natin kung ano sila. Okay, so magsimula tayo sa point. A point is named by a single letter. So, as you can see, meron tayong point dito, tapos sa tabi ng point, mayroong capital letter. So, ibig sabihin nun, ang pangalan ng point na ito ay point A or simply A lamang po. Okay, so anong purpose? Bakit naglalagay tayo ng letter sa my point? So, consider natin itong tatlong points, 'di ba? So, kung halimbawa, ganyan sila, wala silang pangalan, mahirapan natin tukuyin kung alin point ang tinutukoy natin, 'di ba? Ngayon, kung lalagyan natin ng pangalan like A, B, C, so that we have point A, point B, point C, madali nating mahanap kung anong point ang tinutukoy natin. So, for example, point B. So, alam natin na ito ay yung point B, 'di ba? So, sa pamamagitan ng pangalan is na-identify natin agad kung ano yung tinutukoy ng pangalan. Okay? Ayan po. So, ayan po yung sa point. Next po is yung line. So, a line is named by 2 points on it. So, meron tayong line here, tapos sa line meron tayong dalawang points na nasa line. So, we have point A at saka point B. Sa dalawang points na yan is gagamitin natin to name a line. So, ito po yung pangalan ng line. So, as you can see, meron tayong symbol which is a line indeed. Tapos, sa ilalim nun ay yung points na nasa line mismo. So, ang basa dito ay line A, B because this is a line, itong symbol na nasa taas, ano? Line AB. Or pwede rin naman line B, A. So, line AB or line BA. So, it doesn't matter yung arrangement ng letters as long as yung dalawang points ay nasa parehong line. Okay? Pwede rin siyang line AB at pwede rin siyang line BA. Now, bukod sa line AB or line BA, pwede natin siya pangalanan ng line L. Bakit? Kasi meron tayong parang script na letter L, no? Ayan po.
So, bukod dito sa dalawang yan, meron siyang letter L, no, na parang naka-script letter. So, ibig sabihin, pwede natin siya pangalanan as line L. So, ayan yung two ways to name a line. Next naman po is yung segment, which is a subset of a line. So, a segment is named by its endpoints. So, ito po yung segment, tapos yung endpoints niya ay point C at saka point D. So, ibig sabihin nun, ang pangalan ng segment na ito ay ito. So, as you can see, ito po yung symbol ng segment. Wala siyang arrow, kaya tinawag siyang segment. So, this is segment CD. Segment CD or segment DC. No? Again, it doesn't matter yung arrangement ng letters as long as they are endpoints of the same segment. So, segment CD at saka segment DC. No? Yung C at D is the endpoints of the segment. Okay? Next naman po is yung ray, which is another subset of the line. Okay, array is named by one endpoint followed by the other point on it. So, consider natin yung array na ito, which is yung endpoint nito ay point M, tapos yung isang point naman ay point P. So, ibig sabihin, ang pangalan ng array na ito ay ray MP. So, ray MP. Pero nagtataka kayo kung bakit walang ray PM. So, hindi po pwedeng pangalanan yung ray na ito as ray PM. Hindi siya katulad ng segment or ng line. Bakit? Kasi ang mauuna dapat rito is yung pangalan ng endpoint, which is point M, followed by another point na nasa same ray. Kaya ang pangalan dito ay ray MP, no? Hindi mo pwedeng baligtarin yan. No? Ngayon, kung halimbawa yung ray, no, nasa kaliwa yung arrow imbes na nasa kanan, tapos yung position ng letters o yung points ay nasa pwesto nila, no? Parang ganito. Bali, ang pangalan ng ray na ito ay ray PM. Bakit? Kasi mauuna dapat yung endpoint. Okay? Okay? So, in naming a ray, dapat mauna muna yung endpoint followed by the point on the same ray. So, yeah. So, this is ray PM, no? Kasi, ayan yung endpoint niya. And this one is ray MP. Ayan po. Okay? So, magkaiba po yung ray MP at yung ray PM. So, that's how you are going to name the ray. Okay? Next naman po is ito. A plane is named by three non-collinear points on it. So, when we say non-collinear, so kukunin natin yung salitang collinear, no? Pag sinabing collinear, ito po yung set of points, no? No? Collinear points, isama natin. Pag sinabing collinear points, ito yung set of points na nasa iisang line. That is, meron tayong maraming points dito. Ayan. Tapos, magdodrawing tayo ng straight line na dadaan sa mga points, no? Straight line po, no? So, kapag nasa, lahat sila tumama sa parehong line, ibig sabihin, silang tatlo ay collinear, no? Kumbaga, itong tatlong ito ay nasa iisang line. Okay? Kung ito namang set of points na ito ay ganito, no? Kahit anong drawing mo sa straight line, hindi sila tatama yung tatlo. Hindi tatama yung tatlo diyan, no? Sa isang straight line. So hindi sila collinear. Itong tatlong points na to ay collinear. Okay? So, ito naman po yung sa plane. Tapos meron tayong tatlong points na nasa loob, which are point X, point Y, at saka point Z. So, hindi sila collinear. Ibig sabihin,
hindi sila nasa iisang line. Okay? So, paano natin pangalanan yung plane na ito? So, this plane is named as plane XYZ. So, yung XYZ ay yung tatlong points mismo na nasa loob ng plane. Pwede natin siyang pangalanan as plane YZX or pwede rin namang ZYX. So, it doesn't matter yung pagkakasunod-sunod as long as yung tatlong points ay nasa iisang plane. And yung tatlong points na yon ay hindi collinear. Okay, so we can name the plane in different arrangements of letters. Ayan, so this is plane XYZ, and bukod sa plane XYZ, we have plane P. So as you can see, naka-script siya, but this time capital letters. Di katulad dun sa line na small case. Ito naman sa plane, uppercase ang ginamit. So ang pangalan ng plane na ito bukod sa XYZ ay plane P. Okay, so these are the two ways to name a plane. Okay, so pwede nyo balik-balikan itong video na ito, i-rewind para mas maunawaan natin. Ano po? And kapag naunawaan nyo ng husto, pwede na tayo pumunta sa exercises. Okay? So, sa number 1, we have this one. So, give other two names for line AB. So, again, ang basa dito is line because there are two arrows here that represents the line. So, this is line AB. So, first, hanapin muna natin yung line AB na nasa figure na ito. So, ito po yung naka-highlight na line na kailangan natin, no? So, we have line AB. So, magbibigay tayo ng dalawa pang names ng line AB. So, ano kaya yon? We have line BA and then line H. So, again, it doesn't matter yung arrangement ng letters as long as yung 2 points ay nasa iisang plane. So, bukod sa line AB, pwede ring line BA. And aside from these two, meron tayong H dito, no? This time naka-italicized, but it doesn't matter, no? Kung italicized ba yun o naka-script, no? Basta small letter siya, so yun. Pwede natin siyang pangalanan as line H. Yan. Next, number 2, name 3 points that are collinear. So, again, pag sinabing collinear, ayan po yung points na nasa iisang line. Diba? So, first, ang gagawin muna natin is hanapin muna natin yung line that contains at least 3 points. And ito po yun, no? So, sa may bandang line G. So, we have point C, point B, at saka point D. So, ibig sabihin po, sila po yung points na hinahanap natin. Point C, point B, or point D, or pwede rin mismo C, B, and D lamang. Okay? So, sila po yung points na nasa iisang line, o yung tinatawag na collinear points. Next, number 3, give another name for plane F. No? So, ito po yung point F. And then, kukunin natin yung, yung other name ni plane F. Ito po yan, no? Ayan. So, paano natin papangalanan yung plane? Diba, gagamitin natin yung tatlong points na nasa loob ng plane. So, ano yung mga tatlong points na yon? We have point E, point A, at saka point B. So, ibig sabihin, ang pangalan ng plane na bukod sa plane F ay plane A, B, E. So, again, it doesn't matter yung arrangement ng letters. Pwede ring E, A, B, or pwede ring B, E, A. No? Hindi na mahalaga yung arrangement yan as long as yung tatlong points ay nasa iisang plane. Okay? Next, number 4, name two opposite rays of line AB. So, i-highlight natin yung line AB sa figure. Ayan po. And then, kukunin natin yung opposite rays doon. Okay, so ano kaya yon, di ba?
Okay, so isipin nyo guys, no? So we have a line here na binubuo ng dalawang rays. In fact, two opposite rays. Yung isang ray ay nasa isang side, tapos yung isa pang ray ay nasa kabilang side, no? So ano-ano kaya yon? We have ray AB at saka ray BA. So kung isipin natin, ito po, 'di ba? So this is line AB. So bale, this is ray AB, no? Naka-extend siya sa isang side, tapos yung isa naman ay ray BA. So this is ray BA with endpoint B, tapos this is ray AB kung saan yung endpoint niya is point A. So yung isa naka-extend sa isang direction at yung isa sa kabila. Okay? So magkaiba po sila, tandaan po natin, no? Next is name 3 segments on line G. So i-highlight po natin yung yung line G na tinutukoy natin. Ito po 'yon, no? So papangalanan natin yung tatlong segments, no? So tandaan po natin sa segments, papangalanan natin by their endpoints. So i-draw muna natin yung yung line G, tapos 'yan, may tatlong points doon. We have C, we have B, tapos we have D. No? So ano kaya yung segments na mabubuo natin diyan? So we have this one, segment CB, tapos yung isa, segment BD, and then finally, yung pangatlong segment, we have this CD, yung endpoints, So segment CD. Kaya ang sagot po dito ay segment CB, segment CD, at saka segment BD. So those are the 3 segments na hinahanap natin. Okay? And then sa number 6, name the intersection point of line AB and line CD. So pag sinabing intersection point, ito po yung point kung saan nagsalubog yung dalawang lines. So consider natin yung dalawang points, and then kung saan sila nagtagpo, ayan yung tinatawag na intersection point. So i-highlight natin yung dalawang lines na yon, line AB tsaka line CD. Ito po yun, no? So makikita natin, 'di ba? Makikita natin yung dalawang points ay nagsalubog sa point B. Kaya ang sagot po sa tanong na ito ay point B or simply B. Okay? And there you have it. That concludes our topic about geometric notations, and sana po ay meron kayong natutunan dito. Okay, so stay safe, God bless, and as always, have a great day to all.